Finally, nakapasok kami ngayon sa championship round na first conference pa lang talaga na nakita namin talaga yung naging paghihirap ng yung game talaga through second conference talaga na nagbunga talaga din yung paghihirap namin. Even the coaches sa amin ng management na lagi kaming ginagayad sa lahat ng ginagawa namin. Yun, siguro talaga lumabas na talaga yung paggustuhan namin today na manalo at mabuhay yung game 3. Kita naman sa mga sa pinagtrabahuan ng mga bata talaga nabuhay yung pagod namin every time na may game kami. Thank you, Coach. Kat, for you, how does it feel to just be able to get into the finals after this series against Signal? I think it's not even just the series, it's how long it's taken for Chocomucho to get to the finals is what I'm so thankful for. It's been a long journey, especially for me since I've been with them since the beginning, and just super grateful. It's months or years of hard work with this team, and very thankful for Coach Dante and Cici for coming in and bringing out the best in this team. And again, super thankful. Thank you. Ikaw, Cici, ano na-feel mo second conference mo with Chocomucho tapos nasa finals kayo ngayon? Masaya, and at the same time, nagpapasalamat kami sa tao to, si Coach Dante, na nagbago talaga yung programa ng Chocomucho. And syempre, sa personal na mindset ng mga teammates ko, kasi hindi lang ako yung gustong mangyari ito sila din. And siguro nadaanan talaga namin sa pasensya, tiyaga, trabaho, at syempre yung gutom talaga manalo. And gusto lang talaga namin na magbunga lahat ng pagod namin and sa lahat ng mga taong andyan yung sumuporta sa amin. Nalagay mo maganda yung pagsabihin. Ito yung mga bida natin. We also have our best player of the game here, Dina Wong. Dina, ano na-feel mo? Yan, matagal ka na rin with Chocomucho. Nasa finals kayo ngayon, first ever. What are your thoughts? Just really grateful and blessed to be here. So, well, as a team naman, yung unang naming goal was be part of the top 4, be part of the semifinals. So, being part of the championship, sobrang blessed lang at grateful na nakadating kami dito. Thank you. The floor is open for questions. Coach Dante, sa'yo personally, gano'n kakaiba yung pakiramdam na ito? Kasi alam naman natin, sa men's team, club, tsaka national team, nakaka-podium ka, parang normal na sa'yo ito. First time mo yata sa women's, tapos sa club league ba na nakapasok ka ng finals? Siyempre sa ngayon, thankful ako dun sa players ko na na-adapt agad yung gusto kong ituro sa kanila. Pero siyempre kailangan pa namin talagang i-polish pa yung kung ano yung dapat namin gawin. Pero yun nga, dahil din naman sa tulong nila, kaya ko ito nakuha. Kaya sobrang ipapasalamat ako sa kanila na tinaga talaga nila kung paano ako mag-step, kung paano ako mag-coach. Ang importante ngayon na nagkakaintindihan na kami, sana magtuloy-tuloy pa. Sign language. Follow up ulit, ikaw ba nang gulat ka na nakuha ba yung ganitong goal nyo na makapasok sa finals? Dun sa sobrang aga mo palang dumating sa team, wala ka pa yata? Or a year pa lang? Sa akin hindi kasi lahat naman ng players ko, kung iisipin mo, lahat sila galing sa champion teams Talagang nandun Siguro, ako lang yung naging dahilan para pagsama-samahin ulit o ibalik sa kanila kung ano yung meron sila dati. Hi, Coach. Two questions lang, Coach. First, this conference has been all about growth for your team. Sa lahat ng pinakita ng players mo sa conference, saan ka pinaka-proud? Siyempre, hindi naman, sa performance, siyempre, nandiyan Pero yung nagiging connection na namin sa bawat players kasi yung kasi importante, dapat meron kaming bigayan, hindi lang naman as a coach ako, hindi lang ako yung dapat nasusunod. Dapat yung players din, kung ano yung pinipili nila sa akin o yung binibigay nila sa akin, tinatanggap ko. Kung ano naman yung pinipili sa kanila, tinatanggap nila. Last question, Coach. Coach, in the finals, you'll be facing Dreamline. So how would you describe facing Dreamline ngayon in the finals? Sa ngayon, pag-celebrate muna kami sa pagkapanalo. Then siguro bukas, talagang pagtrabaho na rin namin kung ano yung dapat namin gawin sa finals.
Albina and Kat, you played Creamline before in a PVL final as Ateneo. So what changed now? Or what's the biggest change now with the two of you as players? Now that you'll face them again as Choco Mucho players. I think that's a different team. I mean, Ateneo, I mean, like Choco Mucho, Ateneo is Ateneo, and that's what I love about this team. It's not about what school you came from. I think we've all come together and we've humbled ourselves because we're all from, we all have a background, we all have accomplishments, but the fact that we come together is really what makes this team so great. Because if we put aside our the individuality and really work together, and yeah, I mean, it's gonna be a different story with Ateneo versus Choco. Sa akin naman, well, pagdating kasi sa volleyball, nag-iiba siya, let's say, every day, every week, every month, nag-iiba yung sistema, nag-iiba yung laro, and kita naman natin yung sa Creamline, ilang beses na sila nakadating ng championship. Yun nga, sabi niya natin, magkaiba yung Ateneo sa Choco Mucho. So, hopefully, yun, again, we're just really grateful na makalaban namin sila kasi syempre madami kaming matutunan from them na ma-apply namin sa akin. Sa follow-up question niya, the last time yata na sama-sama kayo sa court na nasa finals was 2019 sa finals ng ano, yung UAAP pa. So, sa inyong tatlo, anong pakiramdam na ngayon naman magkakasama kayo? Syempre, masaya. Kasi, yung una, yung experience nila, yung experience ko rin, is nagsama-sama. And, ano lang, magpapasalamat lang din ako kasi alam mo yung goal ko is goal din nila. Same lang kami ng goal. And, so lang din namin ipakita din talaga yung kung ano yung mga natutunan namin, kung ano yung mga nagigay namin, experience and learnings. And, ayun, looking forward pa sa mga susunod namin mga finals appearance mo. Manifesting. Coach, na-upset po kayo ng signal ng Game 1 and then ngayon nakakuha sila ng set ulit sa inyo. Paano niyo po siguro binalik sa track yung team na hindi na maulit yung nangyari ng Game 1? Parang mismong team and players na rin talaga yung nag-adjust sa ginagawa. Kasi sabi nga, hindi namin namin mararating itong semi-finals kung hindi namin tinrabaho nung first day pa lang. Kaya yung adjustment sa amin, ang sobrang thankful ako na napakadali na lang magawa namin. Kasi yun nga, mula nung first game namin hanggang matapos nung talagang nakita na namin kung ano yung nagiging problema namin sa laro. And kung ano pa yung dapat namin gawin, ano pa yung dapat namin ayusin pa pagdating sa next game namin. Sisi, may history ka personally sa Creamline kasi yung unang and yung only talo ng Choco Mucho is galing sa kanila and sabi mo from nung talo na yun, you made it a challenge to yourself na maging better. This time makakaharap niyo sila. Anong thoughts mo on that? Siyempre, trabaho and mag-perform ng maayos and mag-connect kami and same mindset. And ayun, ready naman kami palagi kung sino yung makakaharap namin and alam namin may makukuha kaming maganda sa Creamline and syempre, lalaban kami. Follow-up question lang for CC. Kanina nung end of the game, ikaw yung, kumbaga, you were the first players na tumalon sa tuwa when that buzzer went. Pero can you tell me kung ano yung tumatakbo sa isip mo yung nag-challenge si Coach na? Ako ba yun? Ako ba yung unang nagtanong? pero siguro, kinabahan ako kasi ang tingin ko parang inside. Kasi, sa paningin ko yung bola parang inside. And then, umiyak siya. Hindi ko,
walang check ball. And then, sabi niya, wala. Tapos, akala ko, ang i-challenge, in out. Doon talaga ako kinabahan. Sabi ko, sana, block touch. Kasi, narinig ko sa kanya, wala daw. And then, nung pagkakita ko, sabi ko, okay, panalo na, wala na. Like, When was it out? di ko lang bilang. Tapos, ayun, na rin sila yung sa bench na nagsi-celebrate. Sabi ko, huwag lang in and out yung bola. Kasi syempre nagpa-flat yung bola eh. So may chance pa. And ayun, wala. Outside talaga siguro talaga yun. Masaya ako and ang sarap sa feeling na maka-feel ulit ng ganito. Kasi last time, Petron and Petron coach. Yun yung last time ko na nakaano ng finals. Kasi nag-beach na ako after mga ilang years din yun. Kaya yan, masaya. Coach, hindi naman kayo unfamiliar sa championship teams and looking at your squad right now, ano yung nakikita mong similarities that tingin mo yun yung naging susi para makapasa kayo and compete din kayo sa championship this time? Siguro yung laging paulit-ulit sa kanila everyday sa training. Yung aming serve talaga and receive talaga. Doon nagbabago talaga yung laro namin eh. Every time na maganda yung serve namin, receive namin, parang feeling namin na sobrang ganda na ng ginagalaw namin talaga. Siguro mas yung continue lang namin yung ginagawa namin talaga sa pagdating ng game and adjustment. Pero may chance kami manalo. Dina, yeah. Gano'n mo yung look forward yung match up with Kyle pagdating sa finals? What we see every game, syempre, si Kyle naman, magaling setter talaga siya, no? Hindi naman siguro aabot yung game na if it wasn't for her. So, it would also be a challenge for me kung ano yung matutunan ko sa kanya and hopefully, ayun nga, kung ano din matutunan namin sa buong team na apply din namin sa paglalaro. So, looking forward naman. So, hindi naman yun bago kasi nung UAP rin, nagkalaban rin kami. So, it's gonna be fight. Exciting challenge. Yeah, exciting challenge. Question for Kat. Yung nga mentioned, it was mentioned that Choco Mucho lost against Creamline in the earlier round of this conference. What do you think will be the difference heading into this final series against Creamline? I think the maturity of the team going through this whole season will definitely help us. I mean, we've gained so much confidence and just the growth even the past few games, working together and again learning, sticking to Coach Dante's system because I think that's really the key. We've constantly been trying to improve how we adapt and I think we're getting there. So hopefully in the finals we'll be able to show even more. For the players and also kay coach, for anyone, sa 9 all-time games ng Creamline and Choco Mucho sa PBL, ang record is 9-0 in favor of Creamline. So how confident are you or how much trust do you have sa team nyo na this is the year and this is the moment na matatapos na yung graph? Sabi ko nga paulit-ulit, nadadaan yan sa trabaho. And paggugustuhin talaga namin. And syempre, patibayan talaga yan ng tiyaga, trabaho, and pasensya. And alam naman natin na yung Creamline hindi nagpapatalo. Kami rin, papakita rin namin kung ano din yung mga natutunan namin and ano yung mga nag-improve and ano rin yung kaya namin. Coach, we're expecting big crowds, of course, for the final series. I guess just for you, how do you plan on keeping yung emotions in check na focus lang tayo sa game? Well, lagi lang nagre-remind sa kanila sa ganung sitwasyon. Kasi sanay na naman sila sa ganung crowd eh. Ako din naman nasanay na rin sa men's kahit paano may crowd na rin. Siguro talagang kailangan lang talaga namin mag-focus na talaga sa lahat ng bagay kasi doon kami nagsisimula, doon yung pinuhugutan namin. Kailangan talaga yung team namin is kailangan lagi nag-uusap at tiwala sa isa.
Coach, tingin mo ba medyo mas may advantage pa kasi considering medyo mas mainit kayo compared sa ring line kasi sila medyo yung pahinga kayo yung galing doon sa kung mataas pa yung yung adrenaline sa katawan, mataas pa rin. Sa akin, sa opinion ko, hindi naman kasi alam mo naman, the more sa ganitong kahabang liga, the more na nakapahinga, the more na mas makakagalaw ka na maayos. Pero siyempre, nagdidepende rin sa programa namin kung sa ganitong sitwasyon, makakasabay kami sa every other day na game. Pero importante, nakuha na namin yung goal namin ngayong hindi naman goal, depende makapasok kami dun sa championship round. Mag-try kami kung ano yung kailangan namin gawin para manalo kami sa game 1. Thank you, Coach. Thank you, Mia. Thank you, Kate. Thank you.